Bad news mga boss. Napaka bad news, no? Galing tayo sa trabaho, tapos ito yung madadatnan natin. Siguro mga boss, mas maganda kung umpisa natin yung kwento noong August 2024, yung may kinuha tayong yellow face sa Muntinlupa, no? Sa isang kilalang breeder sa Muntinlupa. Kilala siyang breeder ng mga high mutation na ibon. So dahil gusto nating mag-upgrade ng ibon, kumuha tayo sa kanya ng yellow face na hen at saka isang lalaki na post split yellow face. Yan, para mag-upgrade tayo. Maayos naman yung mga ibon na nakuha natin sa kanya. Mga 4 months old yan. Healthy naman yung ibon na kinuha natin sa kanya. Noong February, nakita natin yung alaga nating ibon na nagme-meet na sila. So pagkalipas ng ilang linggo, nakita natin yung babae bumukol na yung puwet, no? Parang buntis na, parang maitlog na. So pinabayaan lang natin kasi natutuwa tayo kasi alam natin mangingitlog na yung yellow face nating nabili, no? Kaya lang nagtataka ako, medyo matagal na yung bukol niya sa puwet. Medyo lagpas na sa araw kasi kadalasan lang yan mga 2 weeks to 3 weeks mangingitlog na yan yung ibon pag successful yung mating nila, no? After 2 to 3 weeks mangingitlog na yan yung ibon, no? Kaya lang nagtaka tayo kasi yung ibon natin hindi nangingitlog. Yung bukol niya sa puwet, hindi nawawala yung laki. So nagtaka na tayo na baka sa pola. Kaya ang ginawa natin, nilagay natin siya sa flight cage. Inilagay natin siya sa flight cage para makapag-exercise siya, para makalipad-lipad, para ma-exercise yung katawan niya, para mailabas niya yung itlog niya sa puwet, no? Tapos hindi tayo nangangamba na mabubuli siya doon sa flight cage kasi ang kasama niya sa flight cage puro young lang na bird, puro mga bata. Tapos isinama rin natin yung partner niya na lalaki para ma-protect siya halimbawang may bully, no? Pero hindi natin iniisip yun na mabubuli siya kasi siya yung pinakamatanda doon sa flight cage. So siya yung pinakasiga doon. Kaya lang ito nga, nung galing tayo sa trabaho, ito yung nakita natin, no? Ito yung nangyari. Bad news mga boss. Napaka bad news, no? Galing tayo sa trabaho, tapos ito yung madadatnan natin. Hindi natin nakalain yung isang napakamahal nating ibon, yung special nating ibon. Pagdating natin, bad news talaga. Yan nga mga boss ang bumulaga sa atin, no? Galing sa trabaho, pag uwi natin, sinilip kagad natin yung ibon natin kasi ugali ko yan pag galing sa trabaho, kahit halimbawa gabi na ako umuwi o umaga man ako umuwi, sisilipin ko lahat yung mga ibon para malaman ko baka kung ano nangyari, baka may nakagat ng daga o may nagkasakit. Sinisilip ko palagi, ugali kong ganyan Yan nga, ito nga pagka natin silip doon sa flight cage na linagyan natin ang yellow face natin, ayan na, nabulaga tayo, hindi natin nakalain. Tulala pa rin tayo mga boss. Hindi ko masyadong mabigat sa loob dahil yung yellow face natin na akala natin ay makakapag-upgrade ng mga ibon natin ay biglang wala na, ni hindi man lang natin napakinabangan.
hindi natin na breed. Okay lang sana kung kahit isang beses napabuga natin eh. Kaya lang yan na dinat na natin. Chinik natin yung ibon, no. Imposible hindi siya mabubuli talaga eh. Talagang yung kinamatay niya talaga yung sa sapola. Siguro hindi niya nakinaya kasi nga hindi niya nailabas eh. Ayun yung mga kasama niya sa flight kids, mga Lutino, tsaka mga spit sa Ino, lahat yan, lahat Ino lines yan, pero puro yang yung mga yan. Tapos kasama yung partner niya na post yellow face. Kaya lang hanggang ngayon mga boss, tulala pa rin tayo sa nangyari doon sa yellow face natin. Natutulala tayo mga boss, no, kasi nung August, iba pa ang presyo ng mga yellow face nung nakuha natin yan. So medyo malaki pa yung presyo. Ikumpara mo sa presyo ngayon, no? Siguro hindi na natin kaya makabili ng ganyan ngayon. Hindi ko na kaya. Personal, no? Hindi ko kaya. Ako baka hindi na ako makabili ng ganyan ngayon, no? Kaya lang siguro pag tagal kasi yung mga yellow face din bababa rin, baka magkaroon din tayo. Pero sa ngayon hindi natin kaya palitan yung yellow face na yan na nawala sa atin. Malabo. Pero baka maisipan nung binilhan natin, no, yung big time dyan sa Muntinlupa, baka maisipan niyang palitan yung binili natin sa kanya. Eh lubos na lubos tayo nagpapasalamat sa kanya kung gagawin niya yun. Pero hindi niya obligasyon na palitan yan yung namatay na binili natin sa kanya, kasi kinuha natin sa kanya yung ibon, healthy naman. Tapos ilang buwan na nakalipas, 6 months na nakalipas, almost 7 months na nasa pangangalaga natin yan. So sa atin na lumaki yan, tapos sa atin na nagkasapola. Nung kinuha natin yan, wala namang sapola yan. So hindi obligasyon nung breeder na palitan yung binili sa kanilang ibon. Ganyan yan mga boss. Kapag bumili kayo ng ibon sa mga breeder, tapos healthy naman yung ibong nabili nyo, walang pananagutan yung mga breeder na palitan yung ibong nabili nyo. Kung ano man nangyari, kung namatay man yung ibon na nabili nyo sa kanya o nakawala, walang pananagutan yung mga breeder para palitan yan. Nasa discretion na nila yan kung papalitan nila, no? Kumbaga nasa kanila na lang yan kung magmamagandang loob sila na palitan yung ibon. Kaya dito sa ibon nating nabili sa kanya, hindi natin na rin inaasahan na papalitan. Pero baka sakali, actually nag-PM ako sa kanya mga boss eh. Sinabi natin sa kanya yung nangyari dito sa ibon. Sinabi ko na nagkasapola, buhay pa yung ibon pala. Sinabi ko na sa kanya na yung ibon nagkasapola, tapos nung namatay, piname ko rin siya. Tapos nagsabi rin ako sa kanya baka pwede palitan. Tingnan natin mga boss kung papalitan niya, kung magmamagandang loob sa atin, baka palitan niya. Baka marami naman siyang yellow face doon, o kahit split yellow face lang na mapalit sa atin, okay na sa atin yun mga boss. Kahit post nga lang, maligaya na tayo ron kung papalitan niya. Pero hindi natin inaasahan yan mga boss, kasi nga walang obligasyon yung breeder na palitan yung binili sa kanila, lalo na't kung healthy naman yung ibon. Pero mas magiging masaya tayo syempre kung papalitan nung breeder yung namatay nating yellow face, no? Kasi hindi naman biro yung presyo ng yellow face.
Lalo na yung presyo niyan, nasabi ko nga na yung dati ang presyo niyan iba pa. Mas mataas pa ang presyo noon kaysa sa ngayon. Ngayon kasi medyo bumaba na ang presyo niya kaysa sa last year. Pero sana, hopefully, na mapalitan. Siguro maraming nagsasabi na siguro pinataba ko ng gusto yung ibon kaya nagkaroon ng sapola. Mga boss, hindi po mataba yung ibon kasi pag nagpatoka ako, napaka konti lang, no? Yung isang scoop lang, yung ganitong scoop lang ang binibigay ko sa kanila. Tama na yan sa maghapon para sa isang pares, para sa 2 ibon. Tapos madalas po tayo nagbibigay ng gulay. Siguro mga 3 to 4 times a week tayo nagbibigay ng gulay sa mga ibon natin. Tapos may vitamins din tayong ginagamit para sa mga ibon natin. So hindi talaga sa pagiging mataba kaya namatay o kaya nagkaroon na sa pola yung ibon natin. Ang tingin kong dahilan ay malamang young pa yung ibon, medyo bata pa yung ibon, tapos hindi kinaya na yung pangitlog at hindi kinaya yung paglabas ng itlog, kaya nagkaroon ng sapola, kaya namuo yung sapola. So hindi talaga sa pagiging mataba, hindi mataba yung ibon natin, sinisigurado ko yun. Namatay yung ibon natin dahil sa medyo young pa yung yung ibon natin. Kaya pinapayo ko dun sa mga breeder dyan o sa mga bago mag-iibon na pag bumili kayo ng ibon, lalo na yung babae medyo young pa, wag nyo muna lagyan ng nest box. Pabayaan nyo lang yan, pagulangin ninyo at least siguro mga 1 year. Kasi itong yellow face ko, bali 4 months ko nakuha plus 6 months, bali 10 months siya. Actually pwede na yung ganung yung ganung edad marami na ako na breed na ganon. Kaya lang siguro iba-iba kasi yung ng ibon. Merong mga ibon na hindi kinakaya yung pagbubuntis ng ganun. Bata pa kasi yun medyo bata pa sa kanila yun. Kaya mas maganda siguro mga 1 year old yung ibon bago nyo talaga isalang sa pagbibreed. Mas maganda yung ganun. Yun lang mga boss, no? Wala na akong magagawa dyan. Nandiyan na yan, no? Charge to experience na lang para sa akin. Tapos lesson learned na lang na dapat talaga pagulangin muna yung mga breeder natin, lalo na yung mga babae, dahil prone sila sa sapola. Tapos more vitamins, more gulay, more calcium para sa paghahanda ng pag-iitlog nila mga boss, para maiwasan natin yung sapola. Tapos kung maaari, kung bibili kayo ng mga high mutation, makipag-deal kayo dun sa mga breeder na kapag halimbawa namatay ay sana mapalitan nila, no? Yun ang pinakamagandang gawin yung deal para dun sa mga breeder, lalo na sa mga high mutation, kasi hindi naman maliit na pera yung papakawalan ninyo, no? Sana mapapayag nyo sila na ganon, dahil mas magiging maganda para sa inyo yon, para may assurance kayo kahit na mamatay mapalitan. Basta yung naalagaan naman natin na maganda yung ibon, no? Hindi natin napabayaan. Sana ganon, para mapalitan ng breeder yung nawala sa atin. So yun lang mga boss, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panunod sa akin. Paki-like and subscribe na rin po mga boss. Salamat po sa inyo. God bless.